Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tunay na lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway pagbati at pagpugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magandang araw sa inyo at purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alhamdulillah ngayon po ay magsasama-sama na naman tayo upang talakayin ang ilan sa mahalagang aralin patungkol sa pananampalatayang Islam. At una, pasalamatan natin ng Muhibbatul Khair, no? Ang samahan ng mga kababaihan natin, mga sisters dyan, na nagsagawa ng mga gantong mga uri ng programa na kung saan ay papalawak ng kaalaman natin sa pananampalatayang Islam, at nawa ay biyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ikhlas na layunin na mapalakas ang ating mga pananampalataya. At ngayon po, ang ating paksa po sa araw na ito ay patungkol sa kung paano maging mabuting Muslim. At alhamdulillah, nawa ay makapagbenepisyo ang ating mga viewers at ating mga listeners sa mga oras na ito pagdating sa bagay na magpapalakas sa ating pananampalataya. Tunay na ang Islam ay ganap na relihiyon at tinuro sa atin lahat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga paraan upang maging isang mabuting Muslim. At ang tunay na mabuting Muslim ay siyang walang ibang hangarin maliban sa gawin ang dalawang bagay na ito. Una ay ang magawa ang lahat ng bagay na magsasanhi ng pagpasok niya sa paraiso, at magawa ang lahat ng mga bagay upang maiwasan o malayo siya sa apoy ng impyerno. Ito ang pinaka sole purpose kung paano maging isang mabuting Muslim. Ang isang mabuting Muslim, ang ibig sabihin nito ay siyang nagpapasakop, sumusuko sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang mabuting Muslim ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makapasok siya sa paraiso, at gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang malayo ang kanyang sarili sa impyerno. So, alhamdulillah, purihin si Allah sapagkat binigyan tayo ng isang napakagandang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumatalakay sa mga bagay na ito, na nawa ay maging beneficial sa ating pagtalakay sa araw na ito. Ito ay isang hadith na kilala, may kahabaan siya, ngunit napakaganda ng kanyang kahulugan, na inulat ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu. Basahin po natin. Ganito pang magkakasabi. Muad bin Jabal radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilu lil jannah wa yuba'iduni minan nar. Isang hadith na sinabi ni Muad bin Jabal. Ulat Muad bin Jabal, sabi, ya Rasulullah, nakasama niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasama niya. Sabi niya, akhbirni bi'amalin yudkhilu lil jannah wa yuba'iduni minan nar. Sabi, ya Rasulullah, balitaan mo ko, turuan mo ko ng isang bagay na magpapasok sa akin sa paraiso at maglalayo sa akin sa impyerno. So, isang napakagandang bagay na maintindihan natin sa isang ugali ng isang sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na isang katanungan na hindi para lamang sa kanyang sarili, bagkus katanungan na dadalhin niya hanggang sa umma natin ngayon. At sinagot siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi siya binigyan kagad ng sagot, bagkus pinuri muna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanyang katanungan. Sabi, lakad sa'alta an 'azim. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunay nga na ikaw ay nagtanong ng isang dakilang tanong. Pinuri ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapagkat natural lang isang tao na kapag nakasama niya ang isang dakilang tao tulad ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na magtanong ng mga bagay na mga benefit sa kanya personally. For example, patungkol sa negosyo, patungkol sa mga bagay na asya o dunyawi o umurod dunyawi, tinatawag na mga bagay na may kinalaman sa ating material na bagay o makamundong bagay, na ito ang isa, natural lang lamang itong tanungin ng tao. Pero alhamdulillah, si Muad bin Jabal, isang alim, isang talib ilm na sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tinanong ay ang dahilan na pagpasok niya sa paraiso at lahat ng mga gawain na maglalayo sa kanya sa impyerno. Kaya ito ay pinuri ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, lakad sa'alta an 'azim. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu yasirun. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dito sa pagkakasunod ng hadith, na sabi na innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alayhi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunay na ito'y madali.
sa sino mang padadaliin para sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpasok anya, ang mga gawain na magpapasok sa kanya sa paraiso, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yasirun. Tunay na madali ito kung padadaliin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So may kinalaman dito yung ating layunin, may kinalaman dito ang ating intensyon, ang ating ikhlas, na kung talagang busilak sa ating puso, talagang nasa intensyon natin na makuha ang paraiso at malayuan ng impyerno, tunay na padadaliin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, sapagkat tunay na si Allah ang magsasanhi ng ating pagpasok sa paraiso. Ito ay mula sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino man ang naisa ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa paraiso, tunay na magiging madali ito para sa kanya. Ito ay tatanungin natin kung talagang tunay ba na gusto natin itong gawin at gagawin natin ang lahat ng dahilan para makamit natin itong paraiso bilang isang mabuting Muslim. So madali lang, no? At sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, no, na ito'y padadaliin sa atin at nawa ay maging madali nga ito para sa mga mananampalataya. So ito ang ilan sa mga una na sinasabi natin dahilan ng pagiging mabuting Muslim, na kukunin niya ang lahat ng paraan para makapasok siya sa paraiso at malayuan ng impyerno. So sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, una, ta'budullaha la tusyriku bihi shay'an. Unang-una, at ito siguro ang pinaka-soul ng isang pagiging mabuting Muslim, na hindi siya nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ta'budullah. Sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag mo siyang ipagtambal. Huwag kang kumilala ng ibang Diyos o anumang mga bagay na lalabag sa tauhid al-uluhiyya, tauhid al-rububiyya, tauhid al-asma' wa sifat. Ibig sabihin nito, unang-una ang pagkakaroon ng aqidatu salima. Yung tinatawag na pure, dalisay na akida, paniniwala, prinsipyo sa pananampalatayang Islam. At ito ang akida ng Quran at akida ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, sa pagkakaunawa ng mga salafus salihin, tutuparin mo ang Islam kung paano ito tinuro ng Quran, kung paano tinuro ng Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At the same time, of course, sa understanding ng mga salaf o yung tinatawag sa understanding ng ating mga sahaba radhiyallahu anhum. Ito ang dalisay, ito ang tuwid na landas na dapat nating sundin. Ang sunod, pagkatapos ng pagkakaroon ng dalisay na akida na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang mga ibadat. Ito ay matatagpuan sa arkanul Islam. Una, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqimus salat, wa tu'ti zakat, wa tasumu ramadan, wa tahujjul bait. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, arkanul Islam. Una, itaguyod ang sala. So, napakahalaga ng sala. Na hindi magiging mabuting Muslim ang isang Muslim kahit na pa siya napakabait ng kanyang ugali, kung hindi siya nagsasagawa ng sala. Kung hindi niya isinasagawa ang sala, hindi siya kailanman makikilala o matuturing na mabuting Muslim. Gayon din ang pagbibigay ng zakat. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu, tinuturing niya na ang zakat, ang sala at ang zakat ay magkapantay. Kung paano natin tinutupad ang sala, ganun din dapat ang pagtupad natin sa zakat. Sa sino mang may kakayanan, sa sino mang ang kanyang kayamanan ay umabot sa nisab, umabot sa antas na laki nito, dapat na magbigay ang Muslim dito. Ito ang isa sa nanineglect ng maraming may kakayanan. May mga Muslim na may kakayanan mabigay ng zakat. Ito'y maliit na portion lang ng ating kayamanan, pero nanineglect ito ng maraming mga Muslim. So, pangalawa yan, sinabi, magsala ka. Pangalawa, magbigay ka ng zakat. Mag-fasting ka sa buwan ng Ramadan, no? Maliban na lamang kung meron kang sakit, ikaw ay traveler, at iba pang mga dahilan na kung saan ay pagbabayaran mo sa mga susunod na panahon. Isa rin ito sa dahilan ng pagiging mabuting Muslim ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, sunod, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kabilang pa pala yung Hajj, no? Yung pagsasagawa ng Hajj. Ang pagsasagawa ng Hajj ay pagpunta sa Baitullahil Haram sa Makkah once in our lifetime, kung kaya ng ating pananalapi, kung kaya ng ating pangangatawan, ay marapat, obligado sa isang Muslim na magpunta rito at tuparin niya ang mga ritual sa hinihingi rito. So, ito yung sunod. Ang sunod, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumakala, pagkatapos sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair. So, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gusto mo bang i-guide kita sa mga pintuan ng kabutihan? So, tingnan natin, no? Kung totoo yan, yung arkanul Islam, yung una, yung ibada, yung akida una na salima, yung pagkakaroon ng
pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi shay'an, at hindi mo siya ipagtatambal o hindi ka gagawa ng shirk, is sapat para pumasok sa ang isang Muslim sa paraiso, as nagsagawa ka ng sala, bigay ka ng zakat, nag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan, nag-hajj ka. This is all papuntang paraiso itong mga gawain ito. At ito ang cause ng pagiging mabuting Muslim. Pero sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala abwabil khair. Kumbaga, additional ito dahil sa ganda ng tanong ni Muad bin Jabal, na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumbaga bonus, magbigay pa ako ng bonus sa'yo. Sabi niya, ala adulluka ala abwabil khair. Bibigyan kita tuturuan pa kita ng mga kaalaman na magbubukas sa iyo sa mga mabubuting pintuan para sa iyo. Ang sabi ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu, bala ya Rasulullah, of course ya Rasulullah. Ano yan ya Rasulullah? Turo mo sa akin ya Rasulullah. So ano sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Una, as-sawmu junnah. Una. Ito yung pinag-uusapan. Sabi ng mga mufassirin ng hadith, yung kaninang nabanggit na unang gawain para makapasok sa paraiso, yung arkanul Islam, yung ta'budullah wa la tusyriku bihi shay'an, pagsamba kay Allah at huwag ka magtambal. Pangalawa, sinabi din yung sala, binanggit din yung fasting sa Ramadan. Dito sa adulluka ala abwabil khair, yung sa pag-guide ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pintuan ng kabutihan, nabanggit na naman ang fasting. Pero ngayon, ang sabi ng mga scholars, ang fasting dito ay yung mga voluntary o yung mga sunna na fasting. Isa rin na gawain para ikaw ay isang maging mabuting Muslim. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi sinabi mag-fasting ka ng sunna. Okay yun. Hindi. Ang sabi niya, as-sawmu junnah. Ano ibig sabihin? Sabi niya, ang fasting anya daw ay kalasag o panangga sa mga masasamang bagay. Ito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Which is totoo. Ang fasting, ito ay abstinence, no? Pagpigil sa mga bagay na natural na ginagawa natin, no? Yung halal na ginagawa natin tulad ng pagkain, pag-inom, pakikipagtalik sa ating mga asawa. These things are halal, no? Halal na ginagawa natin, pero pinipigilan natin na wag i-consume itong mga to, ibadatan lillah, para sa pagsamba kay Allah, pinipigilan natin to. At dito nagkakaroon tayo ng shield sa mga fitan, sa mga fitna, no, tulad ng fitna ng amwal, ng pera, ng pagkain, fitna tun nisa, fitna ng kababaihan, kung napapangalagaan natin ang sarili natin sa pamamagitan ng fasting, sa pamamagitan ng pagpigil sa mga bagay na ginawang halal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung mag-aayuno tayo voluntarily, mga sunna na fasting, no, yung Monday and Thursday na fasting, yung Ayyamul Bid, mga fasting sa Ashura, fasting sa Muharram, yung mga tinakda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o yung muakkada, yung mga ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga pag-aayuno, kung atin itong gagawin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Ang pag-aayuno ay magbibigay sa iyo ng kalasag, sandata, o shield sa lahat ng mga kasamaan dito sa dunya. At sunod, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar. Hindi rin sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mag-charity ka, okay yun. Hindi ganun ang pagkakasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, as-sadaqa tutfi'ul khati'ah. Ang sabi niya, ang sadaqa ay pumapatay sa mga pagkakamali o kasalanan. Kama yutfi'ul ma'un nar. Tulad kung paano pinapatay ng apoy o ng tubig ang apoy, ganun din kung paano sa patayin ng sadaka ang mga pagkakamali at pagkukulang natin. Ibig sabihin, pag nagkamali ka, sundan mo ng sadaka. Kung nagkasala ka, sundan mo ng sadaka. Sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang pagkakamali na nagakukumit natin mga kasalanan, this is minor sins, no? Mga daily na gagawa natin pagkakamali, pinapatay ito ng pagbibigay natin ng sadaka. Of course, yung mga major sins, yung mga malalaking pagkakamali, wajib ang tauba rito. Ang tauba, it's another discussion. Pero daily basis nagkakamali ang mga Muslim. So, pinapatay itong mga pagkakamali ito, tinatanggal sa timbangan ng ating mga pagkakamali if we give sadaka. Ito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, apoy, pinapatay ito ng tubig, no? Ganun din ang sadaka, kapag nagbibigay tayo, pinapatay nito ang mga maliliit na mga kasalanan natin. So, ito pa yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa salatu rajulun fi jawfil layl. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanina nabanggit yung sala nung una, ngayon yung salatul rajulun,
yung sala daw anya ng lalaki, pero sabi ng mga scholar general, ito mapababae ka, mapalalaki ka, fi jawfil layl, sa kalagitnaan ng gabi. At binabasa niya yung aya sa Quran na tatajafa junubuhum anil madaji, yung tinatanggal mo yung iyong likod, pagkakahilata mo sa iyong higaan. So, isa ito sa kabutihan. Una, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga abwabul khair, pintuan ng kabutihan, bubukas sa iyo. Una, kung mag-aayuno ka ng voluntarily. Pangalawa, magbigay ka ng sadaka. Ang pangatlo ay ang qiyamul layl, pagsasala mo sa gabi. Hindi kinakailangan magsala ka ng mahaba. Ang kinakailangan lang ay tumayo ka, 3 rakaah sa gabi, pagkatapos ng isya, o sa kalagitnaan ng gabi, natatayo ka at gagawin mo yung witir. Ito ay mga pintuan ng kabutihan. So, hindi pa natapos dito ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung ito'y gagawin natin, subhanallah, ito ang tinatawag na isang mabuting Muslim. Sabi niya, ala adulluka bi ra'sil amr wa amudihi wa dirwatus sanamihi. Ito na medyo lumalalim na. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa simpleng tanong na tinanong ni Muad bin Jabal, ngayon ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba na turo ko pa sa iyo o sabihin ko pa sa iyo, bi ra'sil amr, ang kapangkabuuan ng pangulo ng mga ito, wa amudihi, ang foundation nito o ang kanyang pillars, wa dirwatus sanamihi, ang kanyang overall top protection. Ang sabi ng Rasulullah SAW, gusto mo bang ituro ko? Siyempre, of course, pala ya Rasulullah. At sinabi ng Rasulullah SAW, ar-ra'sul amr, ang lahat ng pangulo na ito, o ang lahat ng mga bagay na ito ay ang Islam. Ibig sabihin nito, gawin mo ang Islam bilang iyong way of life na tunay. No? I-guide mo ang sarili mo bilang tawag dito, panuntunan ng buhay mo Islam. Marami sa atin mga Muslim, born Muslim o balik Islam o anumang tribes or anong lahi, marami sa atin Muslim pero hindi niya pinamumuhay ang kanyang sarili o ang kanyang buhay sa Islam 100%. No? Marami sa atin na namumuhay na bumabase sa iba't ibang way of life na meron na fasad na sira. Ang sabi ng Rasul sallallahu, ang pangulo ng lahat na ito Islam. Way of life natin Islam. So mahalaga ito na maintindihan ng isang Muslim na kailangan 100% udkhulu fi silmi kafa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok tayo sa Islam ng ganap at kumpleto. Gawin natin Islam ang ating way of life completely. Gawin natin a way of life natin ito. At sunod, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amudihi as-salah. Binanggit na naman ang sala. Subhanallah. Kanina, nung umpisa, sa Arkanul Islam, binanggit ang sala. Doon sa Abwabul Khair, yung pintuan ng kabutihan, nabanggit ang sala, ang Qiyamul Layl. Ngayon, dito sa pangatlo, binanggit pa rin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sala. Wa amudihi, ang pillars ng lahat ng ito. Ibig sabihin, pampatibay ng iyong din ay ang sala. Ang 5 beses na sala, kasama rito yung mga sunna, dapat ito gawin ng isang Muslim sapagkat ito ang foundation ng lahat. Kung walang sala, wala lahat. Ang isang Muslim, kung hindi siya nagsasala, useless i-discuss itong lahat. Katulad ng isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa Day of Judgment, ang unang tatanungin sa iyo, sala. Kapag okay ang sala mo, saka pa lang titignan yung mga ilang gawa mo. Kapag hindi okay ang sala mo, hindi ka na, kumbaga hindi na bibilang ilang sa mga gawain, ang ilang pang gawain mo. So, amudihi, ang foundation ng lahat ay ang sala. So, sino man ang Muslim na hindi nagsasagawa ng sala, kailangan niya itong pag-isipan bago pa manhuli ang lahat. Ang sunod, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadir watus sanamihi al-jihad. So, ang highest level of protection na meron dito, dirwatus sanami, sinabi na parang itong payong na nagpo-protect sa atin, al-jihad. Al-jihad fi sabilillah, ito ay pakikipaglaban, pagpupunyagi para sa landasin nila subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong ma-confuse kung ano talaga ang tunay na jihad. Dahil sapagkat ngayon, ang jihad nagagamit ito sa terrorism, sa radicalism, nagagamit sa politika, sa personal agenda. Huwag po tayo ditong ma-confuse. Dahil talaga may mga taong gagamit nito. Ang jihad ay malinaw. Ito ay ang landas o pakikipaglabas sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano ginawa ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ang palayain ang mga tao mula sa shirk, palayain ang mga tao mula sa kufur, mula sa pagsamba sa mga nilikha tungo sa pagsunod sa tagapaglikha. Ito ang essence ng jihad, at ang jihad ay hindi ito
Hindi ito tawag dito ginagamit sa mga personal na claim tulad ng ginagawa ng iba. So, wag tayo ma-confuse. At inshallah, magandang talakayin kung ano talaga yung ibig sabihin ng jihad fi sabilillah. So, next, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, this is very important yung susunod na part ng hadith. Sabi niya, ala ukhbiruka bibilaki dhalika kulli. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isasabihin ko sa iyo, ituturo ko sa iyo yung bimilak, ibig sabihin foundation ng lahat ng ito. Isa sa pinakamahalagang bagay dito sa discussion ng pagiging mabuting Muslim o discussion ng pagpasok sa paraiso at paglabas sa impyerno o paglayo sa impyerno. Ano yun? Nung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam to, sinabi niya, nilabas niya ang kanyang dila at hinawakan niya. Sabi niya, fa'akada bilisanihi wa qala kif alayka hada. Nilabas niya yung dila niya at sinabi niya, hawakan mo ito. Ingatan mo ito. Itong dila na ito, ingatan mo to. Ang sabi ni Muad, ya Nabi Allah, o propeta ni Allah, wa inna limuakhaduna bima natakallamu bihi. Sabi niya, mapaparusahan ba tayo dahil sa mga words na nabanggit natin, mga sinasabi natin? Ibig sabihin, may parusa ba kahit kasalita lang? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, takulat ka umukaya Muad. Ibig sabihin, isa itong parang expression ng Arabs na be your mother be ransom to you, ya Muad. Expression ng Arabs na parang nag-iisip ka ba o mali yung sinabi mo, parang sabi hindi mo ba naiisip sinasabi, parang ganun expression ng Arab. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, takulat ka wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaid alsinatihim, o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi, hindi mo ba alam na naibulid ang mukha ng mga tao, no, sa apoy ng impyerno dahil sa talim ng kanilang mga dila? Ibig sabihin, maraming mga tao na nasa impyerno o mapupunta sa impyerno because of the tawag dito, talim ng kanilang dila. So, pangalagaan natin itong ating dila, sabi ng Rasul. Ito yung khitman. Dito tinapos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung hadith. Ibig sabihin, lahat ng tinuro niya is halos mga gawain magpapasok sa tao sa paraiso. Lahat ng mga kabutihan, at isa lang sa hadith na to nabanggit niya para mapalayo tayo sa impyerno. Of course, maraming lahat ng kontra dun sa nabanggit ng kabutihan is pagpasok sa impyerno. Lahat ng yon ay merong kaparusahan. Pero ang nabanggit na mahalaga rito, na which is I think tawag seasonal, let's say, tawag dito, napapanahon sa atin ngayon na ang dila is napakahalaking bagay. Kasama dito yung dito sa social media, yung mga binabanggit natin, yung mga pinopost natin. Ito mga bagay nito, kabilang ito sa mga bagay na lumalabas sa ating bibig. So pag-ingatan natin ito. Pag-ingatan natin ito at huwag ito ang maging dahilan ng pagpasok natin sa impyerno. Ito mga talim ng dila. So pag once na may nasabi na tayo dyan, mahirap na natin itong maibalik. At we are responsible for this. Pwede tayong parusahan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa talim ng ating mga dila. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, I hope nakapagbigay tayo ng pagpapaalala sa ating mga kapatid dito sa paksa ng kung paano maging mabuting Muslim. Maraming usapin, maraming mga magagandang hadith, pero ito ang napili natin because I think ito ang bagay munasib sa ating panahon ngayon. So, jazakumullahu khairan. Uli po, nagpapasalamat tayo sa mga kapatiran natin dyan sa Muhibbatul Khair. No? Gayon din, kasama yung Philippines Muslim Da'wa, I think, no? Kabilang dito, kasama nila. And I hope magkaroon pa ng mga gantong maraming uri ng mga programa. At inshallah, nawa ay huwag kayong magsawang imbitahan kami rito sa Davao City sa Mensahe TV, sa Mercy Islamic Foundation, inyong lingkod kapatid na Isa Javier, no? At inshallah, sama natin sa ating mga dua na nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magiging mabuting Muslim at papapasukin niya sa paraiso. At ganoon, kasama sa dua natin, of course, yung matapos na itong pandemic na ito, sapagkat para makakabalik tayo sa ating normal life uli, makapag-lecture tayo uli dyan, makabisita tayo, at hanggang dito na lang po. Jazakumullahu khairan sa inyo lahat. Nawa ay pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.